Hello, hello. Oops, timer starts now. Hello, hello. Good evening, everyone. So, isang session na naman tayo sa ating paggawa ng inventory system. Journey na to sa paggawa ng inventory system. So, dating gawi, focus na kayo sa output. Ako na bala sa coding. Right? Tsaka dahil isang oras lang ito, let's go. So yung iba, nag-edit pa sila para i-recap yung mga video sa atin. Diretso tayo, recap. So ano ba yung natapos natin last time sa last session? So ano na nga ba? Okay. So ang plano natin last time is select natin yung item, okay? Tapos i-update natin yung SKU niya. Tapos mamimili tayo kung saang part siya ng categorization natin sa bawat item. Ulit yung mic ba naka-on? Okay, okay naman. So mamimili tayo kung saang isang categorization na belong yung item na pinili natin. Tulad yan yung bawa ng Lucky Me or ito yung mga item na sample ko dito. Hindi ako nagpo-promote ha. So ganun nga, select tayo ng item, piliin natin yung categorization, so yung class niya, yung category niya, yung type niya, or yung brand niya, tapos generate tayo ng SKU. Pero napansin ko din dito sa ganitong style, each time na lang nasiselect tayo ng item, mamimilit na naman tayo ng magbubukas na naman to. Unless kung ibahin natin yung approach, pwedeng mamili muna tayo ng categorization. So mafi-filter yung items, tapos dun tayo dagdag ng item under sa napili na natin ng mga categories. Pero bago tayo pumunta dyan, tingin ko gagawan muna natin to ng facility para dagdagan yung yung mga classes natin. So punta tayo sa database kasi makita ko sa inyo yung last natin na natapos dito, yung tatlong main table natin. So ito maganda yung to. Ngayon lang magbubukas yung mga item. So ito ang problema nito kapag nag-initialize yung mga application ko, medyo mabagal talaga. So pasensya na lang pag nakabili ako ng dalawang lapi na ganito din kabagal. Ganun din. So tingnan natin, copy pala tayo mga fanatics ng paggawa ng grocery inventory system. So ito yung main tables natin. Okay, may nagawa na tayo na sample kahapon last session. So ito yung ginawa natin kahapon, yung tables natin, combination ng SKU, yung class natin. Okay, so dapat ang magiging itsura niyan dapat is parang ganito. Ito yung class code natin. Okay, tapos yung tawag dyan, yung sequence number ng category natin, which is ito yun. So magiging, sabihin natin magiging 00, ang next na item na gagawin natin magiging 005 dapat yun, kasi sabihin natin na belong siya sa A, tapos 05, sabihin natin another type ng bigas. So under siya sa class na rice, itong category code, so 01 siya dapat. Tapos anong type niya, ito yung type niya, ito, yan, type code 1, 2, 3. So sabihin natin under siya sa wagwag, so wagwag 03, ganyan. So eto 2 digit lang to, hindi naman siguro ganun ka
kadami yung type ng bigas or ng type ng kape or ng type ng tubig. So 99 lang yung magiging limit natin yan kasi yung format nga natin is category, yung 9 tawag dyan, yung class, category, type, tapos sabihin natin anong period yung sabi natin last time, 26. Ito yung last ng 2-digit year, 2026. Tapos yung month kung kailan ginawa, so 02. Tapos kung ano yung item, kung ano yung ID ng item. So malalaman natin yan, sabihin na natin 001. So ito yung tawag dyan, SKU natin or SKU natin. So actually malaki talaga yung tulong ng SKU kasi sabihin natin gusto ko pang makita yung, sabihin natin wala akong bigas na ganito. Ibig sabihin kaya akong mag-recommend ng iba pang klase ng bigas kasi nakabase ako yung item ko is nabilong sa same category. Correct na naman ako ni boss. Category. So ito nga. Tapos anong type niya? So kung wala kang type 3, o di type yung type 2, yun makikita mo na agad kasi nasa same category sila. Ganun. Medyo okay naman. So ngayon, dapat pag magawa ako ng item, nagsiselect na ako agad ng itong tatlong to, saan sila nabilong. Okay, so balikan natin yung UI natin, tingnan natin yung magiging adjustment. So tingin ko gagawa ako ng master files, pero gagawa talaga natin ng master files yung class, category at saka type. Pero while creating ng item, ano yung magiging selection natin? Alam ko na. So paano kaya? Okay. May tsura ng combo box. Ayun. At least may combo box. Okay. Sagwa. Try muna natin. Wala namang mawawala kapag sinubukan eh. Okay. So, mangyayari niyan, kaya hindi na natin kailangan ng ng name, ng text. Yan. Tapos lagyan natin dito class. Bakit ayaw lumabas ng properties?
ng nakabayan. So, nagkakape tayo habang nagtsatsaa. Ulit. Minutes. So, meron tayong 40 minutes. Pag natapos natin tong SKU nito, punta tayo sa unit of measurements. So, kahit maka-generate lang muna tayo ng SKU. Ayun. Siguro sa bagal ng lapi ko talaga to. So, ganito ang mangyari. Ha? Wala naman. Pinindot na F5 ba? Category. Kahit pala anong pagkakaiba ng category sa category. Okay. Pronunciation lang naman yun ah. Tapos type. So okay, sana ma-imagine nyo yung bala ko dito. Okay, hindi yan. Okay na yan. Okay na muna yan. Display. Sermat lang naman tagagamit na ito. Tsaka yung CEO. Palitan natin yung color na ito. Hindi dapat pagandahin natin ito. Malay mo. Focus muna kayo sa ano, sa tawag dyan. Muna tayo mag-focus sa design. Ayan, okay na yan. Parang sumasagwa ah. Huwag kasi muna mag-focus sa ano. So, eto, sabi natin, kung pinili natin yung class, dapat, parang sakit sa mata naman na itong nilagay ko. Ba ang talim? Ano nangyari? Ayan, ganyan. Light lang tayo. Tapos, pag pinili ko yung category, yung class, filter niya din yung category. Tapos, pag pinili ko yung category, filter niya din kung ano siyang type. Tapos, base dun sa selection natin, pwede tayong gumawa ng item. So, hindi na tayo mamimili ngayon ng ganito, yung categorization niya tuwing mag-add tayo kasi meron na nga tayo ditong selected. Tapos, base pa sa selection na to, okay, pwede na natin makita kung ano yung under dun sa sinelect natin, diba?
Okay. Okay. So, tara. Let's code. So, backan muna tayo. Pili tayo ng procedure. Bisa lang natin. Ano ba mga procedure ko dito? Diba, ang dami na. So, una class. Display muna natin lahat. Doon na tayo mag-filter sa UI. So, para mabilis, wala na tayong pag-isipan sa naming. Ayan na. Tapos, get. Tapos, display muna natin lahat-lahat. Ayan. So, pag naran natin, ayan, kuha na natin lahat. Tapos, doon na naman tayo sa isa. Category. So, lagi tayo naka-all or specific. Okay, click. Right. Bilis naman. Isang oras talaga pag nagko-code ka pag upo mo parang ng oras lang. Pag tayo mo may uban ka na. So yan na. Tapos ang procedure type. So mga master files lang to, kaya medyo mabilis lang to. So, base dito, pwede, sorry. Excuse me. Yan, so meron din tayong ganyan. Okay, so anuhin muna natin dito sa UI. Tingnan natin kung paano yung filtering na ito sa UI. Under siya ng SKU. Natin. Yan, pwede na ito. Pasok natin dito. Get SKU class. Get SKU class. Pasok natin dito yung get SKU category. Tapos get SKU type. Yan, rock yan. Tapos balik tayo sa item.
Next time na natin lagyan ng loading to. Yung parang hindi napapansin na naglo-load siya. Lagyan natin sa background worker. Pero ngayon, load muna natin lahat. Okay? Pwede nga sana to pala. Sa initialization ng project. Load items naman yun. So load SKU class get is class. So hayaan muna natin ito. Ano yung parameter? Sorry naman. Okay, so sige, lagay na lang muna natin dito yung yes plus or dt na lang. Same thing. dt category. Ito talaga kapag galing ka sa pangmalakasang nap na reset din yung ano. Okay, dapat may laman na yun mamaya. So, ibig sabihin, ang una natin isi-select ay ang class. So, sige, lapag na lang natin dito. Pag unang load, bind agad natin yung parang ano lang to nung college lang to na mga project ibabind sa combo box. Select ng combo box. May drill downs. Matutuwa yung teacher ko sa college, sabihin nun. Hindi lang pala tagay yung alam mo nung college. Nagpo-program ka din naman pala. Okay. So, hindi pero mabait ako ng college. Oh, bakit? Defensive ko naman. So, bind agad natin. This, that. Come on.
let display yata yun. Combo box dot aray ko, display member. Ano ba itsura ng ano natin? Lipat ko muna ha dito para mabilis ko makita. Class code. Value pala yun. Value number, tapos display member, ito, tapos yung data source niya. Ayan. Pasubok nga kung talagang nandun siya. Kung wala, edi wow. Sarap ng kape, lalo na pag malamig na. Juice na to. Okay. Ngayon, eto na. Oh, ayun oh. Tingnan mo. Nakaano na siya agad. Yan. Ito yung ano natin. Yung laman ng database natin sa class. Yan. So, pag sinelect ko yan, dapat malalagay din dito yung category niya. Pag-select din natin yung category niya, lalagay na din dito yung type. Yan. Medyo may laman na siya. So, napansin ko lang. Bilis. Kabayan. So, dapat ito. Hindi ito auto size. So, sabihin natin 250. Pwede na ba? Nako, haba naman. Yung mga type, hindi naman siguro ganun. So, 150. 200 lang to. 200. Ayan, okay. So, dapat hindi nakaka-type. Drop down list. Ayun. Hindi dito yung highlight ng inventory system natin. Yung highlight is yung mga transaction niya. Paano tayo magre-receive, paano tayo mag-inventory mismo, yung mabilis natin na kayang gawin upang yun nga, matulungan yung mga nag-inventaryo kung paano nila i-encode sa system nang mabilisan lang yung stocks. May suggest niya sa akin, sabi voice command daw. Chippy 5. Sunmig Light. Ubos. Wala nang laman. Naubos na nung code. So, ganun nga. Tapos, lagyan natin. Okay. Tapos nun, selection change tayo. Category. Siyempre una.
Wala bang value to? Wala yata. Okay na yan. Sorry naman. May box pa pala. Wala ka talaga. Selected value lang. Ano? Selected index tayo. Tignan natin. Na-curious ako bigla sa laman ng ano. Tignan natin kung ano yung laman niya. Kasi hindi ko alam kung selected item ba yung gagamitin ko or select value. Ano ko likod ko. So meron pa tayong 30 minutes na lang. So, sabihin natin ganyan. Basic needs tayo. Ganyan. Bakit walang... Sorry naman. At bakit hindi siya nagpapalit-palit? Kailangan ko yata i-build ng maayos. Game. So, ay selected. Bakit selected change kasi? Sorry naman. Kala ko pare-parehas naman sila. Selected index change yun. Ayun. Tingnan mo naman, no. Mali lang yung napindot ko. So, nagtagal na tayo dun. Nako, talaga. Minsan ganun talaga pag nagko-code, hindi mo maiwasan na magkamali. Okay, game. So select natin basic needs. Breakpoint ba tayo? Hindi tayo naka breakpoint. Secondary, ayun, ito na nga siya. Okay, so may laman niya. Index 01. Class code ba yun? Kulit eh. Ayun. So, may nakuha na tayo. Bagal.
So may hindi ako nasama sa database natin. Balik ko muna ha, explain ko kung ano yung kulang. So sa class, meron tayong class. Ngayon, ang hindi ko nasama ay kasi ang pinipili natin code na agad. So walang code dito sa category natin. So tingnan nyo, walang code dyan. Pero pwede natin yun siyang kunin. Sa class natin. Cat. Okay. Ano ba? Spelling lang eh. Okay, so may class code na tayo. Oops. So titingnan natin, ayun yung class code. So pag pinili natin yung class code na to, di-display natin yung under sa kanya na category. Yan, okay, game. So, close natin para ma-load natin yung category. Bilis, 38 minutes na. Ano ba yung matatapos ng 1 hour? So, basic. Ulit. Secondary. Balik tayo sa basic. Ayan. So, makukuha natin yung class code. Yung name nun. Class code. Yan. So, ibig sabihin, to list. Tama ba yung ginagawa ko na to? Tapos, ano yung i-display natin sa category? Siyempre yung category disk. So yung value niyan dapat category code, pero ID na lang. Dapat kanina kasi yung ID yun eh, para hindi na ako nagpapalit-palit. Makulit ako eh. So palitan natin. Okay.
Tingnan natin. So, wala pa tayong B. O, bakit walang laman? Kasi, tingnan natin. Bagal naman. Oh, may category code. Ay, bakit? Class code. Oh, may class code naman, no? Where? Class code nga. Okay. Dapat hindi kasi ganito yung bug filter ko. Tingnan natin kung nakuha niya. May laman ba to? Wala siyang laman. Kasi B. Puro pala. Balik ako sa basic. Wala din siya nakuha. Yung filtering. Marami namang style ng pag-filter. Game. Gana na yan. Grabe naman, 15 minutes na lang. Yun pa lang yung nagagawa. Sorry naman. Using na natin yan para hindi siya sorry naman, dapat na yung bakit kasi bakit walang laman yung category natin? Okay. Kasi binay na natin siya, so sorry naman. Dapat
Ay, copy ba? Tingnan ko dati yung copy to eh. Kasi explain ko, sana tama to, tama yung naisip ko, bakit nag-error. Okay, so nag-error siya kasi binayin ko una to, eh wala pang laman yung category, binayin ko na. So ganun talaga, nagkakamali din. Yan, ito yung ibig ko sabihin. Yan. So kapag namimili, yan, automatic, parang hindi siyang laman dito, primary. Yan, pag pinili natin yung rice, magkakalaman din yan dyan. Pero curious din ako bakit ayaw gumana nung isa kanina. Balikan natin to kasi mas madali ito. Ay, sorry. Bilis. Extend tayo, medyo ginaganahan ako ha. Nakakalimutan ko na naman ito bukas sakali. Wala nga. Okay, stick tayo dun sa isa. Pwede naman yung cast as data table, pero yan. Okay, so meron tayong ganito. Ngayon naman, balik tayo dun sa isa. So may selection na tayo ng class. Pag pumili tayo ng class, nakakapili na din tayo ng category. Pag pumili tayo ng category, piliin na naman natin ngayon yung tawag dyan, type niya. Okay, so how. So same, validate natin yung combo box. Tapos ito naman type. Hindi siya dalang category, MDT. Parang ganito din yun eh. DT category, DT type. So sa type natin yun, may category ID tayo. Sakto lang. Dapat yung isa kanina yun yung ginawa ko. Sorry naman, category.
So, ibig sabihin, yung i-display ko dito, ay ko. Ayan. So, ID. Tapos si code. Yung sa kabila, code. Yung sa kabila. Okay. Tapos yung category code. Tama lang naman. Kahit ito pa. Yung mangyari. Code tayo. Okay. Ayos lang. Code at saka ilagay natin yung class. Code at saka ilagay natin yung class. So, i-map natin siya. Sige, yan. So, para makuha natin yung code. Okay. Extend tayo. Bilis. So, makuha na natin yung class code. Okay. Balik tayo. Ayusin natin to. Oh no. Okay, game. Pag may pressure ng oras, bayan, kabayan. Okay, game. So, ito naman. Ayun, type code. Siyempre, type disk. Tingnan natin. So, dapat pag nagsiselect tayo ng class,
Ayan. So lagi natin itong Ayan. Bilis. Ito yung sinasabi ko. Yan. Pag select ko ng water, yan, di-display niya. Pag select ko ng rice, yan, di-display niya. Okay, ngayon, makakakita tayo ng SKU. Grabe naman, alas 9 na. Bilis. Extend muna tayo. 2 minutes. 2 minutes. So, ibig sabihin, pag-click natin nito, select natin pack. Hanap tayo ng water, rice, tapos pili tayo. Ayan. Ngayon, pag-click ko ng new, alam ko na kung saan to sila mabibilong. Yung item ko na gagawin, alam ko na kung saan sila mapupunta at automatic na meron na tayong SKU yun. Kasi nakuha na natin yung A, yung class, nakuha na natin yung category, tapos nakuha na din natin yung type, category code, tsaka type code. Click natin yung add natin. May SKU na. Pero kapos na naman tayo sa oras. Okay. 1 minute more. Ganyan. Pag-click ko, wala na selection. SKU yun agad. Under sa ganito. Tayo na lang tayo, guys. Mag-time. So, hindi pa din kasya yung 1 hour. So, bukas ulit. Tsala. Tapos natin to. Pero pwede pa naman. Break time lang ako. Tapos another session na naman tayo ulit. O, di ba wala tayong nalabag na rule. Hindi naman natin sinabi na 1 hour per day. Basta 1 hour per session. Para may time tayo magpahinga. Okay. So, see you next session. Skip pa din tayo next session. Bye guys.